What's up mga main? For today's video nga magluluto ako ng kare-karing gulay na may konting baboy, ganun. More on gulay kasi kaya tinawag ko na kare-karing gulay na may konting baboy. Para to sa mga titang budget na gusto magluto ng kare-kare. O di ba't pa ulit-ulit yung kare-kare na yan? Niready ko na nga lahat ng gagamitin ko para tuloy-tuloy na ako sa pagluluto. Nilagyan ko na nga muna ng konting salt and pepper tong konting baboy. At pagkatapos nga ipinarito ko na nga lang muna tong mga talong. Pero pwede din naman hindi nyo prituhin, depende sa inyo kung anong trip nyo. O di ba't ang bilis ng transition, luto na agad yung talong. Nung maluto na nga yung talong ay hinango ko na nga at isinet aside ko na nga muna. Tapos nagpakulo naman ako ng tubig at ilalaga ko naman tong ibang gulay katulad ng pechay. Bali pinakuluan ko nga lang siya ng mga 2 minutes para hindi siya masyado malagsak at isinet aside ko na din. Katapos nga itong sitaw naman ang nilaga ko. Itong sitaw naman mga 2 to 3 minutes ko pinakuluan at medyo matigas siya. At pagkatapos nga nung medyo malambot na hinango ko na nga rin agad. Story time na lang muna tayo mga main. Nung una hindi naman talaga ako marunong magluto pero nung na-stay ako sa bahay ay talaga namang no choice ako. Dati kasi nung bata pa ako ay tinuturuan naman ako ni Mother Earth na magluto kaya laki sadyang may katamaran ako. Iniisip ko kasi noon nandiyan naman siya, bakit ko pa kailangan matutong magluto? Pero mali pala ako dahil hindi nga pala habang buhay magkakasama kami. Katulad ngayon na may mga sarili na kaming pamilya. Kaya payo ko sa mga kabataan ngayon ay makikinig kayo palagi sa magulang nyo dahil hindi habang buhay nandyan sila para sa inyo. That's a piece of advice from your Dada Pots o Pak English Yorn. Ewan ko ba kung ba't napakwento ko magluluto lang naman sana ako. Pero kidding aside, totoo naman yung sinasabi ko. Palagi tayo makikinig sa ating mga magulang. Dahil lang magulang, walang ibang hangad kundi maging maganda at maayos ang maging buhay ng kanilang mga anak. Nasasabi ko tong mga to dahil isa na rin ako magulang ngayon na nag-aalaga at nagpapalaki ngayon kay Lucas na mabait. O siya, napapahaba na naman yata yung pagdadrama ko sa buhay. Balik na nga tayo dito sa niluluto ko. Inilagay ko na nga tong peanut butter at hinalo-halo ko na nga. At pagkatapos nga inilagay ko na nga tong atswete. Ito nga pala yung magpapakulay sa yung buhay ay sa kare-kare pala. At syempre halu-haluin lang ulit. Nilagyan ko nga rin ng cornstarch na tinunaw ko sa tubig para medyo lumapot siya. Syempre halo-halo ulit, walang humpay na paghalo. Nung lumambot na nga tong puso ng saging ay inilahok ko na nga to sa ating kare-kare. At inilagay ko na nga rin yung iba pang gulay katulad nitong piniritong talong at saka nilagang sitaw at pechay. At dahan-dahan ko nga lang hinalo at punong-puno na nga tong kawali ko. Bali hindi na nga ako nagluto ng alamang at may alamang pa kami sa ref. Ay syempre hinihitin ko na lang yun at matagal naman ang buhay ng alamang. Patunayan nga ay first time ko nga lang magluto nitong kare-kare. At di ko nga sure kung anong kalalabasan ng lasa nito. At natapos na nga ako magluto at ito na nga yung finished product ko. Pagpasensya nyo na at napakakalat ng gilid-gilid ng mangkok. Kumakain na kasi ako that time bago ko naalala ng videohan. Ay pagpasensyahan nyo na at alam nyo naman ang dadapots nyo ay masyadong matakaw. Nakaka-overwhelm nga at puring-puri ako ng Mother Earth ko. Masarap daw kasi niluto kong kare-kare kahit daw hindi lagyan ng alamang ay may lasa na. Ayun nga at busy-busy sa pag-aasikaso sa amin habang kami kumakain ay siya naman ay asikaso ng asikaso. Kaya na nga daw namin siya na asikasuhin kami dahil hindi naman na daw niya nagagawa to palagi sa amin. At hindi na nga daw kami magkakasama sa isang bahay. Ganyan kasi siya nung magkakasama pa kami sa bahay talagang maasikaso yan. Kahit na minsan alam nyo na, maingay. Charing.